Isa munang malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Yung mensahe na ating tatalakayin ay continuation ng last week. Kung sino pong nandito last week, nung shinare ko about Samson. Ang mensahe po ay pinamagatang The Fall of Samson. Let us pray. Father, we thank you and we bless your name. Patuloy ka namin pupurihin, itataas sa kalagitnaan namin. At nawa po, gamitin niyo po ang inyong mensahero bilang tuntungan ng inyong salita. At kami naman po ay makatanggap ng mga makabagong kalakasan, empowerment, encouragement. At higit sa lahat, ang salita mo po ang siyang maging buhay ng bawat isa. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Now, continuation po ito ng last week ng ating tinalakay about Samson. Particularly, kilala natin si Samson, di ba? Isang malakas na lalaki. Okay? So, palakpakan natin yung mga men's natin dito, mga kalalakihan, palakpakan natin. Just like Samson, malalakas. Now, it started with Judges chapter 13, verse 2 to 5. Ang istorya ni Samson sa Judges, sa mga hukom, ay chapter 13, 14, 15, 16. Diyan lang po uminog yung buhay ni Samson sa mga chapters na yan. So, I would like to recap. I-recap ko lang yung last week. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless, unable to give birth. So, barren itong babae na ito. Baog sa Tagalog. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." So napakalinaw nung passage pag tinignan natin. Itong babae daw na ito ay isang barren at hindi siya magkakanak, pero nagsalita ang angel of the Lord sa kanya. Pamilyar tayo sa ganyan, di ba? Kay Isaac, kay Sarah, angel of the Lord din ang nagsalita, ang nagpropes. Lalo naman kay Jesus Christ. Angel of the Lord din ang nagsabi kay Mary na siya ay magbubuntis, bagamat siya ay birhen. The next verse, verse 4. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, and that you do not eat anything unclean. Verse 5. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazirite. Everybody say, Nazirite. It's very clear, no? Pag tinin natin, Nazirite itong lalaki na isisilang niya. Dedicated to God from the womb, he will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistine. So dito pa lang sa passage na to, sa verse 5, makikita natin that this boy is a very different. Na pagka ipinanganak siya, meron siyang something na special para dito sa Diyos na magbibigay buhay sa kanya. Ang sabi rito, Nazirite, delivering Israel from the hands of the Philistines. Why? Because the time Israelites was captured by the Philistines for 40 years. Imagine natin mga Israelita, they were always captured. Not only by the Philistines, even the Babylon. Sinakop sila for 40 years. Ganun ang naging buhay nila. Sakop dito, sakop doon. Slave sila, alipin. Wala silang mga sariling laya. So this time, minarapat ng Diyos na magtalaga ng isang tao na kakaiba, no? Na merong purpose ayon sa kalooban ng Diyos na siya ang magiging pangunahing tagapagpapalaya sa mga Israelites. Now, talon tayo ng verse 24. Verse 24, the woman gave birth to a boy and named him, everybody say, Samson. He grew and the Lord blessed him. So, tingnan nyo ang buhay ni Samson. Nung isinilang siya, miracle baby. Tama? Sino dito ang isinilang na miracle baby? Wala? So, si Samson po, miracle baby. Barren kasi nanay niya, nanganak pa, di ba? Miracle talaga yun. Pangalawa, si Samson ay binless ng Panginoon as he grew up. Nung lumalak siya, binless siya ni Lord. Kaya, ang isang katangian pa ng Nazirite, eto. What is Nazirite? Nazirite is from the root word Nazir. Mga pangalan ng mga Arabo yan, Nazir. Nazir ang pangalan. Meaning, consecrated or set apart.
pinili, inihiwalay, binukod, yan ang tanging katangian ni Samson. Now, Nazirite, ito ang maganda sa Nazirite. Nazirite has 3 restrictions. Unang restriction ng Nazirite, ito nabanggit ko last week, di ba? He cannot touch or be near to a dead body. Hindi siya pwedeng lumapit o humawak ng anumang bagay na patay. Hayop man ito o tao, bawal sa kanya. So may identity kasi siya, Nazirite eh. Parang tayo, may identity tayo, Pilipino. May mga restriction din naman tayo, di ba? So pangalawang restriction niya, he cannot drink wine or alcoholic beverage. Nako, eto na naman si pastor. Ikaw na naman yung topic ngayong umaga na ito. Kalabitin mo yung asawa mo, may asawa mo. Ikaw na naman yung topic ni pastor eh. Pero mga restriction to ng Nazirite, hindi ka naman Nazirite. So pwede mong ibukod yung sarili mo. Hindi ikaw si Samson. Number 3, he cannot cut his hair. So pag tinin natin, may kakaibang purpose si Samson. At yung purpose niya ay kakaiba sa mga tao. Ang kabaligtaran nito, yung kanyang restriction, yung kanyang pagiging Nazirite, he became the strongest man ever lived nung panahon niya. Agree tayo? Pero sa New Testament, meron na mas malakas eh. Alam niyo kung sino? Si Matthew. Si Matthew. Ay, hindi na-gets hindi na-gets yung joke. Si Matthew, sa New Testament, siya na ngayon yung macho. No? Hindi na-gets yung joke ko. Hindi na-gets yung joke. Sa Old Testament, si Samson. New Testament, syempre, joke lang yung Matthew, macho. Machismo kung tawagin natin. Sa New Testament lang. So, itong si Samson, pinagpala ng Panginoon. Tignan nyo, kasi maganda may impact talaga sa buhay. Parang sa atin, may impact ba talaga ang buhay natin while we are on this earth? Si Samson, yun yung maganda sa kanya, merong essential, may purpose. So sa ating mga mananampalataya, di naman, di ba? Dapat ginagamit natin yung mga purpose na yan according to His will. Hindi lang tayo nabuhay dito, ipanganak, mag-aral, makatapos, magtrabaho, mag-asawa, magkapamilya, magkaapo, lahat, everything, so forth and so on. Ang daming ganyan. Ang buhay umiinog. Pero dapat alam natin na may purpose tayo, kaya tayo sinilang dito. Just like Samson. And he know that. Samson, kaya lang problema kay Samson, ginamit niya po yung kanyang lakas sa mga babae. Okay? Sabi mo ulit sa katabi mo, ikaw talaga ang topic ni pastor. Malakas siya sa lahat ng kalalakihan. Amen? Malakas si Samson sa lahat, sa harapan ng mga kalalakihan, lalo ng Philistine. Sobrang lakas niya. Pero may kahinaan siya sa lahat ng ano. Alam niyo po si Samson, chick boy. Chick boy kasi Samson, kahit prostitute, pinapatulan niya. Kahit prostitute, kahit sino, kaya niyang patulang. Pero pagdating sa babae, yun ang kanyang kahinaan. Taas nga ng mga kamay ng lalaki rito. Taas mga kamay ng lalaki. Sige, taas niyo lahat. O, di ba, kahinaan natin mga babae? Tama? Right? Agree? Agree tayo dyan. Agree. So, nagtataka yung mga Philistine, yung mga Pilisteo, nagtataka sila, saan kaya nanggagaling yung sobrang lakas nitong si Samson? They want to discover where their strength comes from. Iniisip nila, ang lakas si Samson eh. Imagine Samson, kentor, ang isang sundalo ng Philistine, sa leeg lang po, isang kamay lang niya, napapatay niya. 1,000 Philistine soldier. Can you imagine? Ang lakas talaga niya. 1 hand lang po yun ha. 1 hand lang. Ganon siya karami pumatay. Now, tuloy natin sa 16. Sa chapter 16, tatalon ako ng 16. Chapter 4 to 16, 4 to 5. Sometime later, ito na yung maganda, ito na yung ipepresent ko sa inyo kung saan talaga nanggagaling ang lakas ni Samson. Nung bata ako, ang alam ko lang, sa buhok talaga eh. No? Sa buhok talaga yung lakas ni Samson. Pero sa Bible, titingnan natin, saan ba talaga nanggagaling yung lakas ni Samson? Now, verse 4, 16 chapter. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Sorek. Let us say, Delilah. Sino mga Delilah niyo sa buhay? Yeah? Sino bang mga Delilah natin sa buhay natin? Ayun, may nagtaas ng kamay. Okay. Verse 5. Sa verse 5. Ang sabi sa verse 5, the rulers of the Philistines went to her and said, may mga elders ng Philistine, mga opisyales, 5 sila. Pinuntahan nila ngayon si Delilah. Hindi ko na sinama ibang chapter. Dito na tayo mapupunta. Now, sabi rito, entice to tell you what makes him strong and how he can be powered and tied up securely. So, kinutsaban nila si Delilah na
Alamin mo nga kung saan nanggagaling yung lakas ng iyong asawa. At kapag mo, itali mo siya at saka mo kami tawagin. No? Yan yung utos sa kanya. At sabi pa rito, then each of us will give 1,100 pieces of silver. So kung 5 sila, magkano yon? 5,500. Tama. So meron kagad tayong makikita rito na itong si Delilah, she did not support her husband for her strongest part or strength niya. Hindi siya nakasuporta doon sa kalakasan ng asawa niya, kundi ang mindset ni Delilah sa kahinaan ng kanyang asawa. Mga asawang babae, ba saan kayo nakafocus sa asawa ninyo? Sa kalakasan ng asawa niyo o sa kahinaan? And bear in mind, kitang-kita natin sa passage that this Delilah was a gold digger. Doon siya nakapokus sa pera na makukuha niya rito sa ino-offer sa kanya. Ang habol niya kay Samson, pera. Pero kay Delilah pa rin nahulog yung loob ni Samson eh. Kung may siyang ganyan, how many of us mga wives, gold digger? No? Ang dami naman talang ganyan. Siguro, naranasan natin yan. Ang mga asawa natin babae, masyadong pera ng pera. Sa panahon natin yan, pwede rin naman. Kapag nagkakasakit ang mga asawa nating babae, kung masakit ang ulo, tatapalan lagi natin yan ng 3 ulo na kulay asul. Lalo na yung mga bagong malulutong ngayon. Tingnan nyo, tanggal ang mga sakit ng ulo. No? Dati sa lompas ang inilalagay natin dyan, masasakit dyan eh. No? Mga asawang babae, kayo naman medyo magdadrama kayo minsan. Baka naman ang daming tinatabi sa pitakan ng mga mister niya. Sabi niya, darling, ang sakit ng balakang ko. Tapalan mo na 1,000. Tingnan ko lang kung sumakit pa ang balakang. Palakpakan nga natin mga asawa natin babae. Si Samson kasi may special purpose siya kay Lord, pero hindi yun ang naging priority niya. It's all about priority. Alam niya na meron siyang purpose, alam niya yung mga restrictions sa sarili niya, pero ang naging priority niya, alam niya kung sino? Si Delilah. Before Delilah, she got married with Delilah. Nung araw naman kasi pwede kang mag-asawa na mag-asawa. Marami pa po siya naging nakarelasyon na babae. Maliban kay Delilah, dito siya na in love. Dito siya na in love kay Delilah. So, ang priority niya, ang question ngayon, sino si Delilah? At sino yung mga Delilah natin sa buhay natin ngayon? Pwede natin i-compare sa mga buhay natin. Who is our Delilah? Pwede natin yan sabihin, mga career natin, yung goals natin, yung trabaho natin. Yung mga nagtatrabaho. Naka-encounter ba kayo mismo, di ba? Kung minsan wala pang 5 p.m. ang out, 4:30 pa lang nagme-makeup na yung mga kasama nyo kasi nagpe-prepare na umuwi ka agad. Right? Tama? Sino yung may mga hawak dito ng mga tao? Right? Mga kalalakihan natin, masisipag po sila talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi nakikita natin yung effort because they work for the Lord. Palakpakan natin uli ang Panginoon. Saka nakakita, ang sinasabi natin lahat, we are the salt and the light of the world. Wherever we go, kahit saan tayo magpunta, kung binibigay natin yung best effort natin at alam natin na ginagawa natin ang isang bagay para sa ating Panginoong Hesus, you can do it, kapatid. Walang magiging hadlang sa buhay natin. Right? Because ang problema, you are the salt. Tapos, nagniningning ka, baligtad yata. Tama? At sinasabi naman, I am the light of the world, pero maalat ka. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang asin dapat may alat. Ang ilaw ay dapat may liwanag. Pero pag pinagbaligtad natin yan, may problema. Hindi totoo na ikaw ay asin ng sanlibutan na ito. Mahal ba ni Samson? Balikan natin si Samson. Mahal ba ni Samson si Delilah? Kitang-kita natin sa passage. Samson loved so much Delilah. Mahal na mahal po niya si Delilah. So si Delilah, tanong ko naman, mahal niya ba si Samson? Obviously, hindi. Hindi talaga mahal ni Delilah. Kaya nga pagka tatawa ako, pagka may nag-invite sa akin, magkape sa Starbucks eh, no? Pag may nag-invite sa akin sa Starbucks, hindi porke nag-invite ka sa Starbucks, no? Mahal ka na. Okay? Lalo na pag umorder yung in-invite mo ng decaf. Alam niyo yung decaf? Si may Starbucks dito, decaf. Di ka pinili. Di ka pinaglaban. Lalo hindi ka minahal. Huwag niyo order yung decaf. Hindi porke in-invite mo sa Starbucks, mahilig po ang inyong pastor sa Starbucks eh. Amen? Anumang bagay na minahal mo, pinagbuhusan mo ng pagmamahal dito sa mundo, whatever it is, human man ito o anumang bagay ito, right? Anumang bagay na ipinaglaan mo ng pagmamahal, hindi ka pwedeng masuklian na ng pagmamahal na meron kang inilaan sa isang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Tingnan nyo.
Si Satan, kapag ka nagmahal tayo sa mundo, in this world, alam naman natin si Satan, he was living in this world. Marami siyang mga kilos, marami siyang mga strategy. Pag dito lang tayo umasa sa mundo, si Satan ang gagawin sa atin, i-empty niya tayo, empty hearts, yung i-drain niya tayo, no? I-drain niya tayo sa isang sitwasyon na kung saan ang buhay natin minsan magiging walang gamit na eh. Walang bilang ka na. Ganun ang gagawin sa atin ni Satan, ipipin down ka ni Satan. But on the other hand, si Lord, susuplayan ka ng susuplayan na kung anong kailangan mo sa buhay mo, ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoong Jesus. Which one do you choose? Yan yung maganda. So si Delilah, kita natin, ang purpose niya sa kanyang asawa na si Samson, hindi para suportahan. Yung buhay natin, tingnan natin, si Delilah, meron siyang mga ginawang tricks dito. Pag binasa natin yung buong chapter ng 13, 14, 15, 16, may mga tricks na ginawa si Delilah. Ano-ano ito? Dito natin makikita ngayon, magsasubmit ako ng mga exhibit, parang abogado, exhibit A, exhibit B, mga ganon, papaano talaga madidiscover saan nanggagaling yung lakas ni Delilah. So tingnan natin, paano mabibihag, ang ano kasi rito ni Delilah, paano ko mabibihag yung asawa kong si Samson? There are 4 tricks, pag binasa niyo ito, hindi ka nababasahin sa passage. Ang unang tricks ni Delilah, Samson, mahal mo ba ako talaga? Mga drama, no? Minsan yung mga asawa natin, ganyan din na drama sa atin. Darling, mahal mo ba ako talaga? Ay sabi ni Samson, mahal kita, bakit? Ano ba ang sikreto ng lakas mo? Number 1, ang sabi ni Samson, talian mo ako ng 7 yantok. No? 7 yantok, tinalian si Samson. Nakatulog siya, tinalian siya ng mga kasabot niya, tinalian. Noong pagkagising ng umaga, parang tas ni Samson walang kaabog-abog, yung 7 yantok. So nagtaka ngayon si Delilah. Ano nangyari? Sabi niya, darling, ano nangyari? Kunyari pa si Delilah, di ba? Pangalawa, ang sabi sabihin mo na sa akin kung saan talaga nanggagaling yung lakas mo. Alam niyo naman mga babae minsan, nanguuto no? Si Samson, uto-uto naman dahil mahal niya si Delilah. Sunod na sunod. Ang sabi ni Samson, talian mo ako ng lubid. Yung lubid po, mataba, yung makapal. Tinalian siya ng lubid. Kinabukasan, ganun na naman ang nangyari. Nako, nagdadrama na si Delilah. Hindi mo naman ako talagang mahal eh. Para mga asawa natin, hindi mo naman talaga ako mahal eh. Lahat na nangyayari sa buhay mo, sa ginawa sa iyo ng mga Pilisteo, nawawala rin naman. Kayang-kaya mo pigtasin, lubid, yantok, lahat ito. The third time, ang sabi ni Samson, sige, dahil mahal kita, itali mo yung buhok kong mahaba doon sa isang tulos, ibinuhol doon. Ganon. Ang nagtatali yung mga Filisteo, nakasabot ni Delilah, hindi po si Delilah. So every time matutulog si Samson, ganun yung ginagawa. Anong nangyari dito? Ganun din. After all, natanggal din. Siyempre naman, ang ginawa ni Delilah, hindi mo talaga ako mahal. Mga drama ng mga asawa natin, wala ka talaga pagmamahal sa akin. Hindi ito yung totoong sikreto na meron ka. Finally, Judge 16:16. Ang sabi nito, tinagalog ko, araw-araw, iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis. Makulitan ito. Sino sa ating mga asawa dito, minsan nakukulitan ka, nabubure, yung tenga mo, nakukurete lang sa asawa mo, di ba? Daldal. Finally, sinabi talaga ni Samson yung sikreto. Okay? Finally, sinabi ni Samson. Now, sa Kawikaan, tingnan nyo, memory verse dapat natin lahat to. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Loud and clear, pagka may asawa ka badaldal, mabuti pa raw tumira doon sa ibabaw ng bubungan, sabi ng verse ng Kawikaan. Tama? Pero isang malinaw dito, hindi sinabing ang asawang babae madaldal. Sa panahon natin ngayon, mas marami ang lalaking madaldal. Agree? Ginawa ni Delilah, dakdak kay Samson. Sabihin mo na talaga, ano talaga yung sikreto mo? No? Yan naman talaga eh. Yan ang katotohanan ng buhay natin eh. Sa panahon ngayon, sabi, Pastor, yung asawa kong lalaki, napakadaldal. Dito ka tumira sa bubungan nyo, iwanan mo din sa bahay ng lalaki mo. May tawag ng tawag eh. Sweetheart, darling, abot mo yung ganito. No? Yan ang katotohanan. Balik tayo kay Samson. Chapter 16, verse 17. Finally, Samson
revealed the secret. Ano sabi rito? My hair has never been cut, he confessed, for I was dedicated to God as a Nazirite from birth. If my head were shaved, my strength would leave me and I would become as weak as anyone else. Ayan na. So, the secret revealed na talaga. Sinabi na niya, kitang-kita naman natin, di ba, tatlo yung restriction ni Samson bilang isang Nazirite. Bawal humipo, lumapit sa mga patay. Bawal uminom ng alak. Pangatlo, ang sinasabi rito, bawal putulin ang kanyang buhok. So, nireveal niya kay Delilah. Ano nangyari? Verse 18. Delilah realized he had finally told her the truth. So, she sent for the Philistine rulers, come back one more time. Kasi 3 times 4 times, di ba, na nag-fail talaga sila Pero this time, balik niyo sa akin yung pera. Ito, totoo na. Sabi ni Delilah ngayon sa mga Pilisteo, kasabwat. Sabi niya, come back one more time. She said, for he has finally told me his secret. So the Philistine rulers returned with the money in their hands. Now, kita natin talaga roon na ang sabi rito sa passage, for he has finally told his secret. The next verse, 19. Yes, 19. Delilah lulled Samson to sleep with his head in her lap. Tingnan nyo And then she called in a man to shave off the 7 locks of his hair. In this way, she began to bring him down. His strength left him. Kung dito lang tayo magtatapos sa story, alam natin sa buhok lang talaga. Tama? Sa buhok lang talaga ang lakas ni Samson. Imagine natin, inuuto-uto na siya ni Delilah. No, hindi pa nakahalata itong si Samson. Mga kalalakihan, huwag kayong papauto sa mga babae Ito si Samson, uto-uto talaga 3 beses na siyang binihag, pero hindi pa niya nakahalata na may pakana yung asawa niya si Delilah. Kasi sobrang mahal niya. Sabi natin, love is blind. Na kahit minsan sa kalokohan na nagagamit yung pag-ibig natin, nadadaya tuloy tayo. Just like Samson. Ang sabi dito, pinatulog ni Delilah sa kanya si Samson. Siguro kinakantahan pa niya, tulog na sweetheart, no? Siguro ginagalang pa si Samson. Ang sarap ng tulog ni Samson Hindi niya namalayan, ni-razor yung kanyang buhok. Can you imagine? Sa sobrang himbing ng tulog, hindi niya namalayan. Naputulan siya ng buhok. Now, anong nangyari? So nawala yung lakas niya. As ever as human, yung normal na lalaki daw. Sa 21 verse, talo na ako ng 21 verse. So the Philistines captured him and gouged out his eyes. Sa Google, pag ginugol natin, pag tinignan siya, di ba nandun siya sa 2 tore na kaganon. Pero sa totoo po, bulag po ang 2 mata niya. Dinukot kasi. Dinukot yung 2 mata niya, literally, nabulag talaga si Samson. They took him to Gaza, dinala siya sa plaza sa Gaza, where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Naging alipin ngayon si Samson. Yung mga giikan, siya talaga naghihila ng mga yon. Bagamat wala na yung kanyang lakas Look at Samson, yung buhay ni Samson. He started with miracle, he started with a strong life, tama? But this time, he was a slave. Weak. Ang ganda ng umpisa ni Samson. Pero anong kinatapusan ng kanyang buhay? Nandito siya ngayon. Naka-slave siya doon. Talaga bang sa buhok niya galing yung lakas niya? Literal, parang totoo, no? Sa buhok talaga nawala. Kasi nga, yung cut of his hair, isa sa mga restriction na dapat wag niya ipaputol ang kanyang buhok. Pero dito naputol. So, pag tinignan natin yung 3 na yon, yung mga previous verse natin, nakita natin, 3 ang nilabag ni Samson. Humawak siya ng patay, kumuha pa siya ng Jollibee doon sa patay na leon na pinatay niya, at tapos ay nagpiesta pa siya, nakipag-inuman sa mga taga-Philistine. So 3 times na yung kanyang restriction, sinuway niya according to the will of the Lord. How many of us, yung will ng Lord, hindi nagaganap sa buhay natin because of our disobedience? And that is one thing, that Samson, his strength, gone away. Nawala yung kanyang lakas. Patutunayan ko po sa inyo, hindi dahil sa buhok. Now, verse 6. Gusto kong patunayan ito Sa verse 5 to 6, balikan ko yung part. Sabi rito, Samson went down to Timnah together with his father and mother. As they approached the vineyards of Timnah, suddenly a young lion came roaring toward him. Dinaluhong siya ng isang leon daw, yung batang-batang leon, ang sabi doon. So,
Ito yung sumunod, verse 6. The Spirit of the Lord, yes, yan na. The Spirit of the Lord came powerfully upon him, so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have torn a young goat. So ito isang katunayan na ang lakas ni Samson, kanina galing? The Spirit of the Lord. Not just for his hair. Hindi dahil sa kanyang buhok, ha? Because the Spirit of the Lord yung sumasa kanya. 14 and 15. Isa yan. The Spirit of the Lord, biruin nyo, yung young lion na napakalakas, sinakal niya lang sa leeg na matay, na parang pumatay lang siya ng batang kambing. Ganun lang kasimple sa kanya. Ang lakas si Samson. Now, 14, 15. Chapter 15. As Samson arrived at Lehi, the Philistines came shouting in triumph. But the Spirit of the Lord, may highlight po So dalawang katibayan talaga, Exhibit A, Exhibit B. The Spirit of the Lord came powerfully upon Samson. Pangalawang beses na titingnan natin. Yes, ang sabi rito, and he snapped the ropes on his arms as if they were burned strands of flax, and they fell from his wrist. Ano nangyari? Yung 15. Nakakita siya ng jawbone. Yung ganito, panga ng donkey, kinuha niya yun. Alam niyo yung panga ng donkey, isinuot niya rito sa kamay niya, at yun yung pinampatay niya sa mga Philistine. 1,000 Philistines po, ang sabi niya, no? He killed. Ganon siya kalakas, pero galing sa Spirit of the Lord, right? Kaya tayong lahat, walang makakapagsabi sa atin, successful ang buhay ko, because yun talaga ang aking deserve. Deserve yan talaga. Kaya ako nakuha ang trabaho na ito, kaya ako nandito sa estado nito, because of my might. Pero dito nakita natin, because of the Spirit of the Lord, that's why Samson, he became the strongest man. Palakpakan natin ang Panginoon. Pupunta na tayo sa ending, ito na. Yung nakaganon siya sa dalawang tore, right? Ang sabi ito, sa 27 to 30. Now the temple was completely filled with people. Ito na, nagkakasiyahan. Sinisigawan nila si Samson. The Philistine rulers were there, and there were about 3,000 men and women. Ang dami, di ba? On the roof, who were watching as Samson amused them. Pinisigawan nila. Inaalas ka nila o binubuli nila si Samson. Ako ngayon, patunayan mo na ikaw yung malakas talaga. No? Eh, nandun siya sa dalawang tore, nakakadena pa siya. Bulag siya rito, mga kapatid, bulag. Literally, bulag si Samson. Now, in verse 28, then Samson prayed to the Lord. Anong prayer niya? Sovereign Lord, remember me again. Oh God, please strengthen me just one more time. Para tayo, nananalangin tayo, di ba? Meron tayong ganyan. Lord, isang-isa na lang po. Hindi na ako uulit, pero pagbigyan niyo lang po ako dito. Just like Samson, tingnan natin yung kanyang prayer. He prayed. But ang prayer niya, sabi niya, please strengthen me just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. Now, if you study the book of Judges, chapter 13, 14, 15, 16, about Samson, on my own study, tinignan ko, nilook back ko talaga, walang chance, walang panahon na si Samson nanalangin sa kanyang Diyos nung siya ay malakas. But this time, nandoon siya sa kanyang senaryo na wala na yung kanyang lakas, nanalangin siya sa Diyos. And how many of us here, mga kapatid, na minsan last choice natin, yung last effort natin, kailan mahina, wala na yung mga lakas mo, at doon ka tatawag sa Panginoon, sasabihin mo pa, just one more time, Lord. One more time. Hindi ko nakita na ni Samson, nag-pray siya sa mga laban niya. Wala siyang prayed. Pero that is the grace of God. Pag tinignan natin, whenever you are called to Him with wholeheartedly, didinggin ka. Dininig ba si Samson? Sa next verse, 29. Then Samson put his hands on the 2 center pillars that held up the temple. Yung dalawang tore na yun, doon nakasalala yung buong templo. Kaya pag giniba yun, wasak ang buong templo. Ang sabi rito, pushing against them with both hands, 30. He prayed, let me die with the Philistines, and the temple crashed down on the Philistines, ruler, and all the people. May hinighlight po ako huli. Tingnan niyo yung huli. So he killed
more people that day when he died than he had during his entire lifetime. Ilang Pilistina ang pinapatay niya? 1,000. Tama? Noong mga malakas na panahon niya. Pero this time, wala yung lakas niya, but he prayed one more time sa Lord na ibalik yung kanyang lakas kahit sa mga sandaling ito lang. Lord, ibalik mo sa akin yung lakas ko. Tinugon ng Panginoon, di ba? Ang sabi rito, hindi ko ma-imagine ito eh. Biruin nyo, in his entire life, malakas siya, nakakapatay siya ng 1,000 Pilisteo, mga soldiers, dahil sa lakas niya, pero hindi dami nito ngayon na ginawa sa kanya ng Panginoon. Bakit? Dahil tumawag siya sa Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. As I end up this message, nakita natin na si Samson talaga hindi galing lang sa buhok, no? Yung mga restriction, bagamat nilabag niya talaga yon. Pag tinignan natin yung passage niya, oo nga, no? Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Kaya tayo, kahit anong mali natin, kahit anong kasalanan natin, nagpapatuloy pa rin tayo sa mga kasalanan natin, we have a gracious God, mga kapatid. Look at the opposite. Opposite. Samson is a Nazarite. More than 2,000 years ago, he came in human flesh. The name Jesus, name of Jesus Christ is above all name. He is from Nazareth. Samson is a Nazarite. Pag tinignan natin opposite, si Samson, hindi niya natapos yung kanyang misyon. Right? Ang pangit ng ending ni Samson. But in the end, nakita natin, ang ganda pa rin ng ending ng buhay niya. And because when God is with you, with us, through us, alam naman natin, ang purpose natin, hindi lang para sa ating mga sarili. Tama? Ang purpose natin, kaya tayo nandito, pagpalain tayo ng Panginoon so that maraming tao ang maging pagpapala para sa atin. Ibahin natin yung Pastor Ronnie na may Kristo Jesus, ibahin natin yung Pastor Ronnie na walang Kristo Jesus. That's why ang sinasabi ko, ang pangit ng ending, more than 2,000 years ago, he was completed the mission that was not finished by Samson, the cross of Calvary of Jesus Christ. He said, it is finished, done. Natin. Hallelujah. Right? Hindi man natapos si Samson ang project niya, yung kanyang mission sa buhay, may tumapos. Kaya tayong lahat, hindi man natin matapos ang purpose natin dito sa mundo, tatapusin ng Panginoong Jesucristo. Whatever He started sa buhay mo, kapatid, tatapusin niya na maganda ang kinabukasan mo. Your future is in Jesus, in the cross of Calvary. Palakpakan natin. Hallelujah, hallelujah. Hindi ba nakakagalak, mga kapatid? Right? Tama, hindi man natin matapos, mag-end up masama katulad ng buhay ni Samson. Ang daming mga balakid, ang daming mga sablay ni Samson, pero nakita natin, yung biyaya ng Diyos, ipinagkaloob pa rin sa kanya, ending ng kanyang buhay. Ang daming namatay na mga Philistine. Ganon din po tayo. Si Satan, walang gagawin sa atin, kundi dayain tayo, lokohin lang tayo. Tama? Pero the finished work of Jesus Christ, that's why ang sabi ko, it is the grace of God through us, within us, that everybody will experience. Maranasan din nila yung biyaya, kahabagan ng Diyos na ipinagkaloob sa iyo, pinagkaloob sa akin. Pare-pareho tayo, not just only for your self-ambition, but for others to bless Him also. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Nakita natin, di ba? Right? We are like Samson. And who is your Delilah sa mga buhay natin, kapatid? Yung story ng Samson, it is not like the story that we have read on the Bible, but there is an impact para sa mga personal na buhay po natin. Makikita natin, ako pala si Samson. Ang dami ko sablay, Lord, pero salamat. Yung unmerited favor, undeserved favor na meron tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ang laki ng biyaya ng Panginoon, mas malaki sa mga kamalian natin, kasalanan natin. Sabi niya, gaano kalaki ang kasalanan mo pag pinatawad kita, kasi layo ng east and west. And that is Jesus Christ. He finished and done the work to the cross of Calvary. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. As I close, let us bow our head and close our eyes. Father, we thank you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa message. Thank you, Lord. Just like Samson, nakita namin yung reflection. Just like us. Ang daming mga kasalanan, daming mga sablay sa buhay. Pero salamat dahil sa biyaya po ninyo. We are not here on this world just for the purpose of ourselves. But Lord, for your purpose. Yung purpose po ninyo para marami ding tao ang mabless sa buhay namin. At salamat po sa buhay ni Samson. Minsan pa pinakita nyo yung gracious hands ninyo. Yung inyong
mapalang kamay, mahabaging damdamin para kay Samson, just like us, Lord. At the end of life, Lord, nakita namin yung Espiritu nyo ang siyang nagbigay, nagbalik ng kalakasan. Ganon din kami, Lord, right now. Sino man dito sa amin, Lord, na naalisan ng Espiritu mo, I pray in the mighty name of Jesus, Lord, ibalik mo sa amin yung Espiritu mo so that we will be able, Lord, to do the will, kung ano yung gusto mong pagawa sa amin, magawa namin, Lord, without hesitation, without resistance, without refusing. Lord, I thank you. I thank you for your grace and mercy. Thank you, Lord. Thank you for the cross of Calvary. Salamat, Panginoon, dahil yan yung binagkaloob mo sa amin ng libre, walang bayad. The unmerited favor, the undeserved favor galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, dahil minsan pa, we can celebrate your goodness. At sa umagang ito, Panginoon, uuwi kami na may bit-bit kami, Lord. Panalong-panalo kami, Lord, because your grace is enough. Kasapatan ka sa buhay namin. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.